Isang magandang araw sa inyong lahat mga idol. This is RG Arts TV. So, ngayong araw na to mga idol is papakita ko sa inyo yung finished product ng binubuo natin na Trojan ngayong araw. Pero bago nga po ang lahat mga idol, shout out ko lang sa ang ating mga subscribers, no? Sa mga subscribers natin, isang magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti yung kalagayan. So, ngayon nga mga idol is yung previous video natin pa rin na unit yung ginagawa natin. Yung una gumawa tayo ng barrel band, saka gumawa din tayo ng hand grip. So ngayon tapos ko na siyang gawin yung unit niya kasi open sight lang naman to. So papakita ko sa inyo, saka makita rin ng client kung paano siya i-assemble at set up yung ganitong klase na trigger. So ito na siya mga idol, no? Ito na yung unit na binagawa sa atin na open sight. So hopefully matitispire natin to bukas pag hindi umuulan, kasi parating nag-uulan dito sa amin. Ito siya mga idol. So ito yung buttstock niya, isang simpleng buttstock lang. So may ginawa akong video dito pero hindi ko pa siya nagawang i-edit kasi busy tayo kanina. So baka sa next video natin pakita natin paano siya gawin. Actually napakasimpleng gawin lang naman ito, yung buttstock niya, simple design lang naman. So ito siya ay isang 8mm steel ball, no? So ayun mga idol, ito nga yung una nating reflex is yung meron siyang 8mm steel ball na barrel at 28 inches, no? Saka naka-bolt action din siya. And then yung buttstock niya is removable. So papakita natin kung paano siya i-disassemble at paano siya maglagay ng igniter pag nag-weak na yung ating igniter. So ito nga, ito yung unahin natin, yung buttstock niya. Threaded lang siya mga idol, no? Yung ginamit ko pala dito is 3-port na male and female adapter. Ito siya mga idol, yung simpleng buttstock na ginawa natin. Itong ano niya is 1 inch na PVC, 1 inch din ito. Tapos ito medyo makapal to na PVC, 1/4 yung kapal niya. Tapos ito manipis lang na PVC orange para madali lang natin siyang tabasin. So ito yung simple idea natin idol paggawa ng buttstock. Next, paano ba tayo dito lang muna tayo sa kanyang check valve at saka yung kanyang minabuti ko palang i-screw dito mga idol para patagalan, kasi pag walang screw lumuyuko yung ano niya, ito yung housing ng check valve natin, kaya ginawa ko na lang na lagyan ko siya ng screw. Tatlong screw pala yung nilagay natin. About naman sa pag-refill ng ating bitin, may tutorial naman na tayo din kung gusto nyong matuto nun. Napakasimple lang naman. So hugutin natin to. So ito yung ano niya, yung lagayan ng bitin. So, may butas lang siya dito para makita natin kung may laman pa siya o wala na. So kung napapansin nyo mga idol, meron siyang nakaharang dyan. Yan natin ito, sasanggayan dito para hindi siya malaglag pag niyuko natin yung unit natin. So yung body chamber pala natin 14mm pa rin, no? 14mm pa rin yung chamber natin kasi ganda talaga gamitin yung mga 14mm kasi masarap hawakan, maliit lang. Okay lang naman yung yung mga 50mm, pero para sa akin mas nagaganda ako dito sa 14mm kasi maliit lang siya hawakan. Ito yung check valve natin.
Tanggalin muna natin 'to. Naputok ko na rin 'to ng ilang beses mga idol. Ito yung check valve natin. Malinis pa rin. Tapos yung sirens pala na ginamit ko dito is 1mm. Maliit lang. Tapos yung bolt action niya. Ito lang yung bolt action niya. Hindi natin siyang tanggalin kasi naka-thread lang naman siya dito. So, finix ko pala dito yung ano niya, yung kanyang barrel band para hindi na siya gagalaw kahit maano siya, no? Kasi pag may tendency pag naghahan tayo na disalign to, lalo na pag tinatamaan ng mga kahoy yung barrel natin. So, para hindi siya ma-disalign, finix ko na lang yung ano niya, yung barrel band niya. Tapos, dalawang divider lang nga po pala ito mga idol, no? Hindi ako nag-3 divider lalo na pag bitin yung ginagamit ko. Kasi yung ano, ma-overpower yung ano niya, chamber niya. Isa din yun sa kadahilanan na nilihis yung bala natin kahit sa mga 15 meters or 10 meters. So, talagang dalawang divider lang yung ginagawa ko. Pero pag spray type yung nagpapagawa sa atin, ginagawa ko siya ng 3 divider. Kasi mas malakas naman itong bitin kaysa sa mga spray type. So, ang dulo pala nito mga idol, ang size pala nito PVC is 3/4. Ito lang yung PVC, no? Pero yung barrel natin 4 pieces pa rin na aluminum yung ginagamit natin. Kahit ibilad ito sa araw, hindi siya na yuyuko o hindi siya nababalaktot kasi nga aluminum lahat yung ginagamit natin na barrel. So, ulitin ko lang, ito isang 8mm na steel ball yung bala nito. So, tinanong ako ng may-ari kung paano daw siya pag nag-weak na yung ating igniter, paano daw siya palitan. So, ito sir, papakita ko sa inyo paano siya palitan. Tanggalin nyo lang tong screw na to. Tanggalin natin. Tapos itong sa kabila, tanggalin din natin. So, pag nakuha na natin yung 4 na screw, pwede na natin siyang hugutin. Ayan siya mga idol. So, ito yung last previous video natin, gumawa tayo ng hand grip niya. So, ito lang yung gagawin natin mga idol, no? Pag magre-replace tayo ng kanyang igniter. Ito lang yung huhugutin natin. Tanggalin muna natin ito. Yan siya mga idol. So, ganyan lang yung setup niya sa loob. Pag magpalit kayo ng igniter, huhugutin nyo lang ito. Tapos nakaabang na yung dalawang wire niya dito. Finix ko na rin para hindi siya gumagalaw. So, yun lang siya. Napakadali lang magpalit ng igniter. Ito lang yung tanggalin natin. Yan siya mga idol. So, ayan lang, no? Tapos pag balik lang natin. May dalawang naman yan. May empty ballpen na nilagay natin. Diyan aabot yung dalawang wire mga idol. Balik natin yung takip niya.
Tapos yung ano niya pala, may scoop railings na rin siya. Kasi lagyan daw niya ng scoop, pero nagpalagay din siya ng open sight para sakaling ano yung scoop niya masira something, magagamit pa rin niya kasi may open sight naman siya. So yun lang lahat mga idol, no? Isang simpleng design lang yung ginagawa natin dito sa ating laruan na ginawa. So may pinapagawa nga pala sa akin ito. Papadala ko rin siya bukas. Isang body chamber, tsaka may check valve na rin siya sa loob. 14mm na body chamber. Tsaka trigger din, pinapagawa sa atin. So yan nga mga idol. So balik lang natin to. Balik muna natin. Nagagandahan talaga ako dito sa mga idol, na yung ganitong setup ng trigger, kasi yung iba kasi may dito, may mga dito nilalagay yung igniter. So okay lang naman yun kasi kanya-kanyang discard din naman tayo, pero ako mas okay kung ganito kasi malinis siya tingnan, no? Wala siyang nakaawil dito. So yun yung no, na napakalinis niyang tingnan. Pero depende rin naman sa inyo mga idol kung anong setup yung gagawin niyo, kasi kayo naman yung gagawa. So kung sa mga hindi pa nga nakapanood, so paano natin sinet up yung kanyang hand grip, check nyo lang yung previous video natin. May mga iba talaga nagtatanong pa rin sa mga sizes ng mga ginagawa natin, no? Yun yung kasi yung mga diferensya mga idol, pag di nyo tinapos yung video, may binabanggit tayo ng mga sizes doon, saka anong inches, ilang centimeter yung ginagamit natin. Hindi nyo malalaman kasi hindi nyo tinatapos yung mga video. Kaya ang ending, tatanong kayo ilang anong haba, mga something ganyan. Pero okay lang naman pag di tayo busy, sinasagot naman natin yung mga tanong niyo. So ayan siya, tapos kabit natin yung kanyang buttstock. So sisilipin natin pag pantay na. Yun na yan. Tapos yung kanyang kick valve. Ito. So bago pala natin to ikabit, ilagay muna natin to, hindi tayo mahirapan. Siya. Sabit natin yung kanyang screw. Medyo hassle lang siya, no, kasi may screw, pero kagandahan lang naman, di siya nayuyuko sa tagalan natin yung ginagamit. So tapos na mga idol. So isang napakasimpleng design na ginawa natin. Ayan siya. So test fire natin to bukas pag hindi siya maulan, para ma-try natin yung accuracy ng kanyang chamber at saka barrel. So yun lang siguro mga idol, no.
and update ko lang kayo kung or gagawa tayo ng video or gagawa tayo ng or i-upload natin yung video nito paggawa ng ating simpleng batstock. So yun lang mga idol, and salamat sa inyong panonood and sa mga suporta, and God bless po sa ating lahat. See you sa susunod nating video.